Magandang gabi mga kabayan. Merong nagtanong sa atin na tanong niya is, can I leave Saudi Arabia with an expired ikama? So kung expired po ang ikama natin, expired ang ikama mo, gusto mo nang umuwi. So pwede ka bang basta bumili ng ticket at dumiretso sa airport? So ang sagot is, hindi po ganoon kasimple, ano? Ang expired ikama ay hindi po ibig sabihin na hindi ka makakalis ng Saudi. Pero generally, hindi rin sapat na may passport at plane ticket ka lang. Kailangan maayos din ng immigration, yung exit status mo, bago ka makalis legally. So para sa karamihan ng mga expatriates, na kagaya natin mga Pilipino dito sa Saudi Arabia, kailangan may proper final exit at applicable na official exit process tayo bago tayo makalabas ng Saudi. So kung expired na ang ikama mo, ang unang dapat mong gawin ay wag muna agad syempre bumili ng ticket. Kahit pa yan ay lalo na pag mga non-refundable. Ang una nating i-check is yung actual status natin sa ng ating ikama sa official system sa Abshir. And pangalawa, tingnan kung may existing tayo na final exit re-entry visa, or yung may pending tayong immigration transaction sa record. And pangatlo, uh, check yung validity ng passport dahil napaka-importante po nun. Dahil sa standard na final exit process, may passport validity na requirements. Isa pang importanteng point ay sa normal na exit process, may residency validity. Ang ibig sabihin, kapag expired na yung ikama, posible na kailangan mo nang maayos or makorek ang residency status bago mag-proceed ang standard final exit. Dahil bago po tayo issuehan ng ating final exit visa is kailangan ng ating ikama ay hindi bababa ng 30 days. Pero huwag din natin isipin na wala nang paraan para makauwi kung expired ang ating ikama. So, ang correct process ay depende sa ating kategorya. Kung private sector ka, iba ang proseso kumpara sa ating mga domestic worker. Ang dependent, family member o ibang residency category, kasi iba-iba po yung pag-issue ng visa dyan. Kung employee ka sa private sector at employer related ang dahilan kung bakit hindi na renew ang ikama, halimbawa delay ang pag-renew o hindi na-renew, tandaan po na under Saudi Labor Framework, ang employer generally ang mag-shoulder ng cost sa pag-issue at pag-renew ng ikama, kasama na dyan ng work permit. So pati ang penalty na dahilan ng delay renewal, at yan ay subject din po sa applicable ng rules. Kailangan pa rin tingnan ang contract status, work permit, Kiwa record, employer status, at yung immigration record. Kung gusto mo nang umuwi kabayan, so ito yung practical na gawin mo. Una, check mo yung Abshir status mo, kung anong status ng yung residency. Kasama na dyan yung may na-issue sa yung visa, exit, re-entry. And pangalawa, check mo yung information mo sa Kiwa, kung ikaw ay private sector or kung wala kang record doon, maaaring kayo nasa Mosaned under ng domestic workers. So pangatlo is verify yung passport validity. And tanong din po yung employer or sponsor professionally pag gusto natin ng mag-exit para sa humingi tayo ng proper exit procedure. At kung may system problem or hindi malinaw yung status mo, mag-verify po tayo directly sa mga official channel tulad ng Jawasat, Abshir, Kiwa, HRSD, Mosaned. So depende po ito sa inyong kategory. So isa pa, wag subukang gumawa ng violation or maghintay lang na ma-deport para makauwi. Kasi ang deportation po hindi po ito shortcut. Maaari itong magkaroon ng serious immigration consequences, makaka-apekto sa future ng sa Saudi Arabia. And ang safest approach ay proper legal exit process po mga kabayan. So para malinaw, so pwede ba tayong umalis ng Saudi Arabia na expired ang ikama? Posible tayong makaalis eventually. Pero generally, hindi ka pwedeng umasa na ticket lamang ang kailangan mo. Kailangan maayos yung proper exit clearance, tulad ng dapat meron kang visa, immigration process, at yung mga applicable situation sa pag-exit sa Saudi Arabia. So tandaan, bago po tayo mag-book ng flight, siguraduhin na na-check natin yung ikama status, final exit or exit status, passport validity, at employment
at sponsorship record. Kaya kung may expired ikama ka at gusto mong umuwi, huwag mag-assume at huwag ding matakot. Agad i-verify po ang actual status sa official Saudi platforms tulad ng mga nabanggit at sundin ang tamang process. So kabayan, for more Saudi OFW guides about ikama, kiwa, final exit, contracts, employment concerns, visit nyo po yung pinoytalks.com at doon po kayo mag-post ng question para detalyado. At the same time mga kabayan, makikita nyo yung mga links kung saan natin nanggagaling yung ating mga sources tungkol dito sa ating pinag-uusapan. And tandaan po, ang itong content na ito ay general information only. Ang individual cases ay different po, depende ito sa inyong residency category, sa kontrata, sa inyong official record. Kaya lagi po tayo magbe-verify sa appropriate na Saudi authority.